Balak kasuhan ni dating Senador Laila de Lima sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nasa likod daw ng kanyang pagkakakulong. Bumuelta naman ang dalawang dating tagapagsalita ni Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pinatawad na raw ni dating Senadora Laila de Lima ang mga sangkot sa kanyang pagkakakulong. Pero hindi pa niya kayang patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, isa na lang ang hindi ko mapatawad. But I've been praying that I'd be given the grace that one day I can forgive him. So in the meantime, ang Diyos na lang muna ang magpatawad sa kanya. Masyadong malalim ang sugat ni de Lima lalo't naniniwala siyang si Duterte ang kumilos para makulong siya. He knows exactly what he did to me. He knows. Kailangan siya talaga humingi ng katawaran. Hindi lang sa akin, kundi sa mahal na Panginoon. Ang siguradoan niya sa ngayon, kakasuhan niya si Duterte. Damay rin sa kaso si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipa-file. It's a matter of justice na meron talagang reckoning dahil biniktima nila ako. Habang walang kasiguraduhan kung kailan at kung ano ang kasong isasampa nila kina Duterte at Aguirre, nakafocus muna ngayon ang kampo ni de Lima na tuluyang mapawalang sala siya sa huling kasong may kinalaman sa droga. Sa pagpayag sa bail application, sinabi ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na bigo ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensya na guilty si de Lima at ang kanyang mga kapwa-akusado na sina dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Dera. It will be a big factor kasi nga wala nang additional evidence to be presented. Sinabi rin ng korte na the prosecution failed to establish the conspiratorial acts of the accused. 300,000 pesos ay tinakdang bail ng korte para kay de Lima at iba pang mga akusado. Sabi ni Atty. Bonnie Tacardon, hindi na pwedeng mabawi pa ang pansamantalang paglaya na ito ni de Lima, maliban na lamang kung ipag-utos ito ng korte. Wala naman nakasaad ng mga partikular na kondisyon sa bail ni de Lima. Sa ngayon, tapos na magpresenta ng kanilang ebidensya ang prosekusyon. At pagkatapos ng magiging resolusyon ng korte sa tinatawag na formal offer of evidence ng prosekusyon, ang depensa o ang kampo ni de Lima, demurrer to evidence ang target nilang i-file sa susunod na taon. Ginagamit ang demurrer to evidence para questionin ang sufficiency o kung sapat ba ang ipinesentang ebidensya ng prosekusyon para magtuloy ang isang kaso. We will ask permission to file this demurrer to evidence, which is essentially a motion to dismiss the case. No? Ang magiging prayer namin dito sa demurrer to evidence is the total dismissal of the case, the last drug case of Senator Laila de Lima. May pasaring naman kay de Lima si Atty. Salvador Panelo, dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte. Hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Natatandaan nyo, siniraan niya ng Pangulong Duterte, di umano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima. Sabi naman ng dating presidential spokesperson ni Duterte na si Harry Roque, hindi tamang sabihing nakalaya si de Lima dahil wala na sa pwesto si Digong. Ang nangyari po, nang nawala na si Presidente Duterte, isa-isang bumaliktad ang mga testigo labang kay Laila de Lima. Tanungin niyo ang mga sarili ninyo. Mas nagtitiwala ba kayo ngayon sa isang sistema na ang mga testigo hindi na matatakot ngayon na magsinungaling dahil wala namang mangyayari sa kanila pag sila'y nagsinungaling? Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.